Hello guys, so isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So ngayon ang topic natin ay kung paano magkalas ng o magtanggal ng clutch assembly ng RKS 150. So sa video na ito ay makikita nyo kung ano yung mga parts ng clutch assembly natin na minsan ang kadahilanan na ay nag-i-slide ang ating motor. So, simulan na natin. Simulan na natin kumain. So, ito na, no? Ito yung sa crankcase ng clutch housing, clutch assembly dito yan. Filter, dito yung clutch assembly. So kailangan natin ng 8mm na T-wrench para pantanggal sa motor na dito. So yung iba kasi natanggal na eh. Tapos 10mm para dito sa filter dito. So ito, makikita nyo, ito yung clutch assembly nya. Ito yung sa oil pump. So babaklasin natin to. So natanggal natin yung mga clutch spring, natanggalan natin. So pwede na natin ito mahugot. Itong kanyang clutch hub. So parang siyang special spacer na natutupi, parang lock nito dito sa kanyang nut. Tatanggalin natin yun. So ngayon, may ginawa akong pangontra. So ito yung aking special tools na kinakalawang. So yan na, yan siya. Special tools na kinakalawang. So ito yung clutch plate ng makina na to, ng Euro RKS 150. So winelding ko siya, mga 4 na piraso. Yan. 4 pieces. So ito yung gagawin kong pangontra para hindi umikot tong kanyang clutch hub.
mabilis lang matanggal kapag may pangontra ka. So kapag magpapalit ka ng housing, importante to yung special brush na yun. Clutch housing or clutch basket. So ito naman yung kanyang clutch lining. Ito yung kanyang clutch plate. Yan. At ito naman yung kanyang clutch hub set. Dito nagkakaproblema yung motor natin sa slide, kung bakit nag-slide yung motor. So unahin natin to. Ito yung clutch lining. So sa clutch lining, sa totoo nauubos din to sa tagal ng panahon, pero mga siguro 5 taon bagong mapalitan to eh. Bagong 5 taon bagong mapalitan. Isa ito sa dahilan ng pag-slide ng motor, na parang motor mo ay gigil na pero parang wala pa ring hatak. Luminipis yan. Pag manipis na yung ganito nyo, palitan nyo na kagad para hindi na siya makapanira pa ng iba. Ito naman yung clutch. Ito naman yung clutch plate. So ito, nauubos din to, pero bihira lang naman. Bihira. Nakikita nyo dyan? Hindi kasi ma-focus. Makikita nyo dyan na may mga ano to eh. May mga butas-butas na maliliit. So kapag ito wala ng butas, posible nang mag-slide yung motor mo. Kahit maayos pa ang lining mo, makapal pa, pero manipis na yung ganito mo, wala ng mga butas, pwede siya mag-slide dahil dito. Pero depende pa rin yan sa motor. May mga clutch plate kasi na walang mga butas. I think yung Barako yata, wala yatang butas yung kanyang clutch plate. Hindi ko lang sure. So ang huli na dahilan ng pag-slide ng motor ay yung kanyang clutch hub set. So dito, ang makikita nyo rito, pag kinapa nyo to, may parang ano na siya, lubog na. Lubog tapos matalas, no? So kapag ito nasira at buo yung lining tsaka itong iyong plate, clutch plate, baliwala rin. Masasayang lang ang pera nyo dahil uubusin lang ito yung clutch lining niyo. So ito, nakikita nyo dyan, grabe na yung kanyang kinain. I think yung motor na to is naubusan din ng langis eh.
Kasi yun yung sabi ng may-ari, yung makina na to. So ito kinaayod na. So alinman sa tatlo rito na nakikita nyo, itong aking tinuturo, alinman dyan sa tatlong yan, pwedeng mag-slide ang motor nyo. Ayun no, sana may natutunan kayo sa aking ginawang video patungkol sa pagtanggal ng clutch assembly ng ating RKS 150. Please subscribe to my YouTube channel and click notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. At hindi ko na ito ibabalik, yung mga tinanggal ko na to kasi pang reserva ko na rin to kung sakali, yung mga pwede pa magamit dito. Thank you sa inyo at God bless.